Yan na nga po bang sinasabi ko eh. Yan ang kinatatakutan ko. Hanggat hindi pa dumarating yung araw na magbobotohan ang mga kongresista natin para ma-impeach si Sara Duterte, marami pa pong mga kababalaghan ang pwedeng mangyari. At yan na nga po, nagsimula na ang puwersa ng kadiliman sa kanilang plano na harangin ang impeachment trial ni Sara Duterte. Lalo na at 53-0 ang naging botohan ng House Justice Committee hearing na nakitaan nila ng probable cause para iakyat ang articles of impeachment sa Senado. Pero alam naman po natin, kailangan pong pagbotohan yan ng plenaryo. And with 53 na mga boboto para ma-impeach si Sara Duterte, kailangan pa po ng kabuuang 106. Although madali-dali naman na po yun. Kung 53 na yung mga nasa House Justice Committee, di 53 na lang ang kulang. Kaya nga double time ang ginagawa ng puwersa ng kadiliman para hindi ma-impeach si Sara sa bababang kapulungan at para hindi na umakyat ito sa Senado. Pero ang mga press release ng kampo ni Sara handang-handang humarap si Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Yun pala, meron silang nilulutong kababalaghan. Dahil sabi po rito sa balita, ilang mambabatas sa Kamara umatras sa suporta sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. O, kita nyo na? Anong dahilan para sila umatras? So, ibig kasi sabihin ng umatras, nandun ka na, naka-forward ka na, umuo ka na, handa ka ng bumoto ng yes para sa impeachment. Tapos biglang aatras ka? Ano naman ang magiging dahilan mo para umatras ka? Kitang-kita naman natin yung mga ebidensya na nilatag nila sa Kamara. Kung di ba naman may puwersa ng kadiliman na kumikilos dyan. Sabi kasi dito sa Go Manila, mahigit 40 mambabatas umatras bilang co-authors ng impeachment ni VP Sara Duterte. May ilang mambabatas sa Kamara ang umano'y nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa pagsuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ilang araw matapos aprobahan ng House Justice Committee ang pagkakaroon ng probable cause. Ayon sa ulat, may umiikot na 17 pahinang draft resolution na naglalaman ng mga articles of impeachment laban sa Vice Presidente kabilang ang umano'y culpable violation of the Constitution, corruption at betrayal of public trust. Mahigit 40 kongresista sa pangunguna ni Jervil Luisto ang unang nakalistang may akda ng resolusyon. Gayunman, lumilitaw na humihina ang bilang na ito matapos umanong may hindi bababa sa 100 mambabatas ang nag-request na alisin ang kanilang pangalan dahil sa pangamba sa posibleng backlash. May ulat din na may ilang pangalan na naisama ng hindi umano pumayag ang mga ito. So, pangamba sa posibleng backlash? Backlash ng ano? Na kung mananalo si Sara Duterte sa 2028, mawalan kayo ng karera tulad ng sinasabi ni Badoy na lahat ng pipirma sa impeachment ni Sara Duterte ay tapos ang karera nyo sa 2028. Nagpabuli naman kayo? Naniwala naman kayo? Paano kung hindi manalo si Sara? Saan naman kayo pupulutin? So, pinalilitaw nyo lang na talagang kayo ay mga takot. Takot ba yan dahil sa hindi kayo makakatanggap ng maleta? Dahil siguradong may umiikot dyan. Binibili ang boto ninyo. Dahil nakatakdang bumoto ang Kamara sa May 11 kung saan kailangan ng hindi bababa sa 106 boto upang umusad ang impeachment sa Senado. So, kung 106 lang ito, siguradong aabot yan. Pero ano ba yan? Kayo ba talaga mga politiko? Wala na kayong inisip kundi ang sarili ninyo? Hindi ba kayo talaga para sa bayan? Nakakadismaya na ang ating mga government officials mula sa Kamara hanggang sa Senado. Hindi po ba nagpatawag si Senate President Tito Soto ng caucus o yung meeting para pag-usapan nila yung tungkol sa papalapit na impeachment trial ni Sara Duterte? And guess what? Ang minority bloc po ay hindi nakilahok. Ano ibig sabihin yan? Ngayon pa lang, haharangin na nila ang impeachment ni Sara Duterte.
Mga walang yana talaga yung ating mga government officials, no? Ang tinitignan ninyo, loyalty sa isang tao. Samantalang dapat ang loyalty nyo ay nasa taong bayan. Dahil kami, kitang-kita namin ang mga anomalya at ang mga kasalanan ni Sara Duterte. Kayo, kahit alam nyo na may nagawang kasalanan si Sara Duterte, kayo ay nagbubulag-bulagan. At balita ko, bago pa dumating ang May 11 kung saan magbobotohan ang Kamara para sa impeachment ni Sara Duterte, magkakaroon po ng kudeta sa Senado para mapalitan si Tito Sotto. Nakita niyo yung galawan? Nakakadismaya na po ang kanilang paraan para harangin ang impeachment ni Sara Duterte. Bakit ba kayo takot na takot sa mga Duterte? Sila ba ang may-ari ng Pilipinas? Sila ba ang may-ari ng buhay ninyo? Bakit hindi natin pabayaan na matuloy ang impeachment? Dahil sinasabi naman ng kampo ni Sara Duterte na malinis ang kanyang record. Bakit hindi niyo pabayaang matuloy yung impeachment trial at diyan tayo magkaalaman o nadadaan kayo sa sindak? Natatakot kayo na hindi kayo i-endorso ng isang partikular na relihiyon kapag kayo ay bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. Dahil hindi ba may statement itong si Cathy Binag kung saan sinabi niya kung sinong boboto blacklisted ng INC. Ayon kay Cathy Binag, may nagsabi umano sa kanya na kung sino man ang mga boboto upang ma-impeach ang sino mang opisyal ng gobyerno ay habang buhay ng magiging blacklisted sa INC, hindi na ma-endorse sa susunod na eleksyon. Bakit ba takot na takot kayo sa INC? Ilang porsyento lang ba ang INC? Wala sa kalingkingan ang miyembro ng INC sa dami ng mga Katoliko. So ano to? Takotan talaga? Sana maglabas ng statement ang INC kung totoo itong sinasabi ni Cathy Binag. Kung hindi, pasinungalingan ninyo dahil kayo ang nasisira. Ang dami na nagsasabi na talagang pinasok nyo na ang politika. Nangialam na kayo sa takbo ng politika. Wag naman po sana. Pero saan naman kukunin ni Cathy Binag itong statement niya kung hindi siya sigurado na may nagbabanta galing sa INC na iba-blacklist lahat ng boboto sa impeachment ni Sara Duterte. Kunyari, sinabi pa niya dito na sino man daw ang boboto upang ma-impeach ang sino mang opisyal ng gobyerno. Kunyari ka pa, hindi yung pa diniretso na kung sino man ang bumoto sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi na i-endorso ng INC magpakailanman. Ay, nako talaga kayo. Nakakayang galawan ng puwersa ng kadiliman, ano? Lahat gagawin nila para hindi matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Pero sigurado yan, may labanan pong nangyayari between sa puwersa ng kadiliman at sa puwersa ng ating Panginoon Diyos. Sa tingin ninyo, papayag ang langit na manaig ang kasamaan? So manakot man kayo ng manakot, may mga matakot man kayo mga kongresista para iatras ang kanilang suporta sa impeachment, sigurado ako, tuloy po sa May 11. Dahil bukas po pala, akala ko bukas magbobotohan eh. At sa May 11, dun po ang magiging botohan. Medyo ilang araw pa po yun, nakakatakot pa yun, isang linggo pa. And the way things are going, ngayon pa lang, doble-doble na ang ginagawa nilang pananakot sa mga kongresista na wag pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. At meron pa silang isang linggo para tuluyang alisin si Tito Sotto bilang Senate President. Magtagumpay naman kaya ang puwersa ng kadiliman? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.